Hello guys! For today's video, magluluto tayo ng simpleng pananghalian. Yes, tayo po ay magluluto ng ginisang itlog na may bawang, na may sibuyas at kamatis at tinapang galunggong. Okay, let's start. This is very simple lunch. Okay? So, yan. Maghiwa na tayo ng ating sibuyas. So, isang sibuyas lang, medium size onion. So, yan. Hiwain natin siya ng paganyan. So, pahaba lang yan. Maninipis na ganyan. Kasi masarap sa sibuyas yung sa itlog pala na merong sibuyas at kamatis. So, yun yung ating pinakasahog ng ating itlog. Bali, parang ano siya, parang sarsyado, pero magkahiwalay. Okay? So, parang magiging ano natin to, side dish, di ba? Yung itlog na may sibuyas at kamatis. So, yan naman yung ating kamatis. So, maglalagay tayo ng kamatis na mga maliliit lang naman yan. Yan, ganyan. Maglagay tayo ng mga 4 siguro. Yun, kasi mas masarap ang ginisang itlog kapag kain talagang maraming kamatis di ba? Ganito rin ba kayo maggisa ng itlog? So, yan. Yung pinakabuto ng kamatis, tinatanggal ko yan. Nilalagay ko yan sa sa strainer. Kasi, di ba, yung pinakabuto ng kamatis, meron yung pinaka-juice. So, pati yung buto, syempre, tanggalin mo. Kasi, ang sabi, ang buto raw ng kamatis ay nakakapag-cause ng mga blockage sa ating, ewan ko ba, sa appendix ba, parang ganun, nagkakaroon ng blockage o kung saan man. So, wag na lang natin siya isama. Kayo po ba tinatanggal nyo rin ang buto ng kamatis ninyo kapag kayo ay nagluluto ng kamatis? Kasi okay lang daw makakain ng konting amount ng kamatis, pero yung halos buong kamatis yung lahat ng buto nun ay makonsume mo, is bad. So, tanggalin na lang natin, di ba? Para safe. So, yan, hiwain na natin yung ating kamatis ng pa strips na ganyan. Ganyan lang, maninipis as much as possible. Yan, para mas maluto siyang maigi, mas kumatas siya doon sa egg. So, mas maraming kamatis, mas masarap. Di ba po? Itong ulam na to masarap kahit anong oras So, parang nagke-crave ako sa ganitong ulam kasi nga parang ito yung mga ulam na madaling lutuin pero masarap, di ba? Yan, medyo maghihiwa lang tayo ng ating mga pangrekado para dire-diretso na tayo mamaya pagluto. Napakadali lang naman lutuin ito So, ang gagawin natin dyan sa kinuha nating katas ng kamatis is ikakanaw natin niya sa tubig. Tapos, ilalagay natin sa ref. Pwede natin gamitin yan sa pagluluto. Kung meron pa kayong iluluto na kailangan ng katas ng kamatis. Or pwede mo rin siyang gawing tomato juice. Lagyan mo lang ng konting honey. Pwede mo na siyang inumin. So, yun lang para zero waste, di ba? Tapos yung pinaka-seeds, kung meron kang garden, pwede mo siyang itanim. Ganon. Yung ganyang hinog na kamatis na ganyan, tapos yung mga buto niya, try mong ilagay sa lupa, magugulat ka, mabubuhay yan.
Kasi mga matured seeds na yan eh. Yan yung mga talagang itinatanim. O, di ba? Malay mo, magkaroon ka ng maraming tomato plant dyan. Alagaan mo lang, edi ang dami mo nang ma-harvest na kamatis. Basta maganda yung lupa mo. Basta meron kang healthy soil. Magkakaroon ka ng maraming harvest na tomato. So yan, kinakanaw na natin sa tubig hanggang sa makuha natin yung pinaka-juice. Di ba sa melon, ginagawa rin natin to, yung pinakabuto niya. Kinukuha rin natin yung katas. Parang ganito lang din yun. So, para lang hindi sayang, di ba? Yan, lagay natin sa garapon. Tapos, takpan natin. Lagay natin sa ref. Pwede natin gamitin kung kailan natin gustong gamitin. Pero, pwedeng i-consume mo na rin right away. As tomato juice nga, di ba? Okay, so, ayun na. Mag-ano na tayo ng egg. Ang tawag dito? Whisk na tayo ng egg para sa ating ginisang itlog. Bali 3 itlog lang po ang ating igigisa kasi 3 lang naman kami dito sa bahay. So, yan. Kaya, i-whisk lang natin. Lalagyan natin ng yan. Garlic salt para may lasa. Diba? Kasi mamaya, magsasangag din tayo. So, yung ating rice, meron na ring lasa. Kaya, konti-konti na lang yung ilalagay nating lasa sa ating mga lulutuin. Yung tinapa, maalat din yun, di ba? So, yun lang kagandahan kapag ka nagluluto ka at home. Ikaw mismo yung nasusunod kung gaano karaming salt ang ilalagay mo. Kung gaano karaming pampalasa. So, nandun ka sa safe side ng pagsasalt ng iyong pagkain. Diba? So, yan. Magigisa na tayo ng magsasangag pala tayo. Yan. Magsasangag na tayo. So, yan. So, tingnan natin yung ating bawang means garlic. Alam naman natin kapag sinangag, masarap yung maraming bawang. So, kung kayo ay mag-garlic na tao, damihan ninyo ang bawang na ilalagay ninyo sa inyong simple fried rice. So, yan. Napakadali lang. Everyone naman kayang gawin to eh. Yan. Igigisa mo lang naman ng garlic. Tapos, lagay mo na yung leftover rice mo. Kasi meron kaming leftover rice. Kaya, isasangag na lang. Diba? Para hindi ka saing ng saing. Kung may tira kang kanin, pwede mong isangag. Para mas ibang ibang atake naman. Diba? Or pwede rin namang initin mo na lang as ganun. As rice, lagyan mo lang ng konting tubig kung ayaw mo na magkaroon pa ng kung ayaw mo na magsangag pa, di ba? So, yan. Isangag-sangag na natin. Palambutin na natin yung pinaka-kanin. Ilakas muna natin yung apoy hanggang sa lumambot yung ating kanin. Tapos, takpan na natin. And, balikan natin after 5 minutes. Yan. Timplahan na rin natin ng garlic salt. Konti-konti lang ang paglagay para hindi masyadong maalat. Kasi iba pa rin yung lasa na nanggagaling sa mismong pagkain. So, parang i-enhance lang natin yung ating food ng kaunti. So, lagi tayo dapat nasa safe side. Huwag laging iniintindi yung sarap. Kasi minsan pagka laging susundin natin sarap, baka hindi na rin maging maganda ang kalabasan. Kasi nag-accumulate sa katawan natin yan eh. Diba? Ayaw naman nating
magpagamot, 'di ba? Dahil may sakit sa bato, ganyan. So ilagay na rin natin yung natitirang may natira kasi akong embutido yan kahapon. So pampaganda lang ng fried rice, 'di ba? Added flavor na rin. So yan, durug-durugin lang natin, tapos halu-haluin, tapos takpan uli for 2 minutes, 'di ba? So in 7 minutes, meron ka ng sinangag. 'Di ba? Ganun lang kadali. Para ka lang naglalaro. 'Di ba? So basta sipag lang, tiyaga, lahat naman kayang gawin. At ang importante, dapat masaya ka sa ginagawa mo. Masaya tayo sa ginagawa natin kasi pag hindi na, naku, baka umalat. So ayan, igigisa na natin yung ating egg. Ganito rin ba kayo maggisa, mga mommies, mga parents na nagluluto sa bahay? Yan, unahin na natin yung ating sibuyas. Siyempre, hintayin natin mag-translucent, pero huwag nating susunugin para nandun pa rin yung kanyang nutrient. Kasi the more na nasusunog yung mga bawang sibuyas, napapatay natin yung mga sustansya na nandun sa kanila. So, slightly cook lang dapat para nare-retain yung nutrient, di ba? So, pag nakita mo medyo nag-translucent na, okay na yun. 'Di ba? Kasi maluluto pa yan along the way pag nilagay mo yung egg. So, kahit slightly translucent pa lang siya, pwede mo nang ilagay yung tomato. Kasi ang tomato naman is, pwede rin lutuin mo lang ng bahagya. Masarap sa tomato yung bahagya lang siya naluto, yung medyo kumulubot lang ng konti. Pero buo pa rin yung tomato. Parang nakakain mo pa rin siya ng buo. Yun yung masarap na luto ng tomato. Yan. So gisa-gisa lang, napakadali lang po, 'di ba? At ang ending naman ito, ang kalalabasan ay napakasarap. So napakasimpleng recipe pero napakasarap at kahit papaano masustansya na rin kasi merong sibuyas, kamatis, bawang, 'di ba? Kompleto na rin siya kahit papaano. So yan, gisa-gisa mo lang yan. Pagka medyo malambot na ng bahagya yung ating kamatis, pwede mo nang ilagay yung ating itlog. Yes. Ang ating itlog na scrambled. Magiging scrambled yan later. Yan, ganun lang kasimple. Sa mga hindi pa marunong magluto ng ginisang itlog, ganito lang kasimple. Okay, sana natuto ka. Para soon, ikaw na magluluto ng itlog dyan sa bahay nyo. Yan, pagka medyo may nabubuo ng ganyan, pwede mo siyang halu-haluin na. Yan, halu-haluin mo ng bahagya, tapos takpan mo na naman. After 1 minute, balikan mo. Halu-haluin mo uli. So, baling tatlong 1 minute mo siyang tatakpan at hahaluin. After nun, luto na yan. Ganun lang kasimple. So, hindi na natin kailangang i-overcook pa yung ating egg kasi maganda rin sa egg yung medyo malasado pa, di ba? Or depende sa preference nyo, kung gusto nyo tostado, mas tagalan nyo. Pero sa akin, yung 3 minutes is good already. Kasi yung lutuan ko na yan is makapal. So, yung init niya talagang init talaga. Hindi siya yung light na init. So, in 3 minutes talagang okay na siya. Depende rin kasi yan sa paglulutuan mo Yung kung makapal ba siya o manipis. 'Di ba? So, itong lutuan na to is makapal kaya sakto na yung 3 minutes na cooking ng
ginisang itlog. Yes, so yan na, luto na yan. Ready to serve na yan. So, napakasimple lang, napakadali. So, ang isusunod na natin is yung ating tinapa. Magluluto na tayo ng tinapang galunggong. So, bali ito din, natimplahan na rin natin to ng garlic salt. Konting garlic salt, okay na yun. Kasi iba pa rin nalalasahan mo yung flavor ng mismong mga pagkain eh. 'Di ba? Meron silang sariling lasa na i-enhance mo lang ng konti ng mga, yun na nga, garlic salt, ganyan. Konti lang nun is enough na. Hindi mo kailangan damihan kasi yung mismong pagkain ay may lasa na. Yes. So yan, luto na yan guys. Napakasimple lang, napakadali lang. Okay, let's, magpa-fry na tayo ng ating galunggong na tinapa. This is so yummy. Right? And it's healthy too. Simple, yummy, and healthy. So, yan na, mainit na yung ating pan. Lalagay na natin yung ating tinapang galunggong. Bali, itong galunggong na to, babae yata eh. Kasi malapad. Pagka maumbok, lalaki raw yun. So, ito babae. Sa akin, okay lang kahit babae lalaki. Masarap naman yan. Pare-parehas lang yan. Yan. Ang pagprito ko naman sa tinapa is kasi luto na yan. So, ano lang yan. Sabihin mo na tag 2 minutes. Or tag 1 and 30 minutes each side. Yes. So, yan. Binaliktad na natin. Naka 1 and 30 minutes na. Ang apoy niyan is medium heat. Masarap ang ang tinapa rin na hindi yung masyadong niluluto. Kasi pagka na-overcook tumitigas eh. Iba pa rin yung malambot pa rin siya. Yun nga 1 minute and 30 seconds. For me that's enough kasi luto na yan eh. Smoke na nga yan eh. Baga iinitin mo na lang parang ganun. Iba-brown mo lang ng konti and it's done. 'Di ba? Napakadali. Napakasarap. Kanya lang may mga ganito na super alat eh. Pero itong tinapa na to parang di maalat. Siguro konti lang yung nilagay nilang asin. Ewan ko lang yan. So, yan na. Hanguin na natin. Luto na ang ating tinapa. At malapit na tayong kumain guys. Kayo po ba anong lunch nyo? Comment down below. I know na masarap din yan. Lalo kapag may labor of love. Diba? Mga mami, mga parents na masisipag magluto. Masisipag magluto para sa family. Yan. So, yan ang ating finish na tinapa. So, halika na, kain na po tayo. Napakasimple, napakasarap. At masustansya pa. Diba? So, yan yung ating fried rice. A very simple fried rice. Diba? So, I hope you learned something sa ating munting vlog. See you on the next one. God bless. And bye. Thanks for watching, guys. So, lagyan na rin natin ng kimchi. Di ba? Kaya tayo gumawa ng kimchi para every meal, meron tayong kimchi. Yan, napaka-versatile ng kimchi natin. Kahit saan pwede mo ipares. Diba? So, that's it. Pansit.
Let's eat, guys. Thanks for watching. Bye! So yummy.